Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Alam ng Duterte, wala na. Mauungkat ang lahat. Mabubuksan ang lahat. Payag ba silang ganon? Handa ba sila sa ganon? Kaya mukhang nag-iisip na daw ngayon na mag-resign na lang si Sara. Huwag nang dumating sa ganung punto. Mga kabunyog, hindi nila to ina-anticipate. Hindi nila ina-anticipate, hindi sila ganyan, handa sa ganyan. Ang alam nila, kontrolado nila ang Senado, ang mayorya ng mga senador kanila. Wala eh, ang buhay ay weather lang. Noon, kontrolado nila. Ngayon hindi na. Wala na. Iilan na lang ang kakampi nila. At nag-decide pa si Chis Escudero, okay, buksan yan. Isumpi na ang mga bank records. Isumpi na ang AMLAC. Isumpi na ang tax returns. Kaya, ang tanong na lang, handa ba si Sara? Handa ba si Mans Carpio? Handa ba sila Baste na ungkatin ang mga issue sa kanila? Kasi kapag ilinabas yung mga yaman ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, ang burden ngayon nasa depensa na eh. Saan galing ito? Legitimate ba ito? Pwede bang ipakipresent ng mga proof na talagang yung mga transactions na yan ay legitimate, lehitimo, legal? Ay di ba yun ang naging problema ni Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, hindi, lumaki ang aking mga assets kasi marami kaming transactions. Yung ari-arian ng pamilya namin na benta, binili ng SM, ginawang mall. Nung tinatanong na si Roque, ipakita mo nga, bumalik ka dito sa camera, ipakita mo yung mga proof mo na talagang nagkaroon ng transactions at nabenta ang inyong mga lupa. Wala namang maipakita si Roque. Dahil ang mga kita niya nga, pinaniniwalaan galing sa illegal, ay galing sa Pogo. Doon ang problema si Roque, tumakas na lang. Si Sara Duterte, si Mans Carpio, maipapaliwanag ba nila? Pag nakita doon sa mga deposito sa bangko ang laki-laki, anong gagawin nila? Maipapaliwanag ba ni Mans Carpio? Yan. Kaya sa totoo lang, malaking problema nila yan. Malaking problema nila yan. Ang akala kasi nila, wala. Hindi papayag ang Senado na mabuksan ang mga bank accounts ni BP Sara. Hindi papayag ang Senado. Karamihan ng senador kanila. Yun ang tingin nila. Ay problema, nagtago si Bato. Problema, nakulong si Jinggoy. Problema, pati Marcoleta, nakulong din. Wala eh. Marami kasi silang kaso eh. Ito mga kabunyog, seryoso ito kasi kahit si Cayetano, naalala nyo, kahit si Cayetano, di ba sabi ni Alan Cayetano, kayaan niya yan si Lacson, mainit daw sa kanya si Lacson, sabi ni Cayetano. Gusto siyang ipakulong, gusto siyang imbestigahan, kasi sabi ni Alan Cayetano, itong si Lacson kasi, pinangakuan yan. Pinangakuan yan na pag na-convict si Sara sa impeachment, o kaya mag-resign si Sara, magpapalit ng vice president. Yun. Ang sabi ni Cayetano, pinangako daw yan kay Lacson. Kaya daw si Lacson, talagang ginagawa ang lahat para makonvict si Sara. Yun ang sabi ni Cayetano. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila sila na susunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi nila, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan, di ba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Totoo ba yan o hindi? Hindi natin alam. Pero ang sigurado dyan, kahit sa side nila Sara, kahit sa mga pro-Duterte na senador, alam nila na isang posibilidad talaga na si Sara ay kung hindi man makonvict, ay mag-resign. At seryosong usapin talaga yan, pipili ng Vice President. Ano ba ang nakalagay sa ating batas ay konstitusyon? Kapag ang Vice President ay namatay, nag-resign, o natanggal,
papalitan ang Vice President. Saan pipili ng Vice President? Hindi naman automatic Senate President. Hindi naman automatic Speaker of the House. Hindi. Pipili ang presidente, pipili ang presidente mula sa mga members ng House o kaya ng Senate. Members hindi kailangang Senate President, hindi kailangang Speaker. Kaya, posible nga bang si Lacson? Posible. Ano yan choice yan ng presidente. Pipili ang presidente ng papalit na vice. Pero i-confirm uli yan ng Kongreso. Sasang-ayunan niya ng Kongreso. Parang katulad yan nung panahon ni Gloria Arroyo. Ay di ba si Erap nag-resign? Napatalsik si Erap, napilitang mag-resign. Nung napatalsik si Erap, pumalit si JMA. Vice President si JMA. Dinabakante na ngayon ang Vice President. Kasi Vice President ay President na si JMA noong 2001. Sino ang kinuha ni JMA na maging Vice? Si Gingguna. Senador noon si Gingguna, hindi naman ginawa niyang Vice President. Tapos, sumang-ayo na rin yung Congress. Ang President ang pipili from any member of the House of Representatives or the Senate. Tapos, sasang-ayunan yan, magkukonkor ang Kongreso. Ganyan. Kaya yan ang magiging procedure diyan, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya sabi ni Cayetano, yan si Senador Lacson. Kaya yan gustong makulong kasi gusto talaga nila mabawasan ang mga pro-Duterte daw na senador. Kasi naipangako daw kay Lacson na gagawin itong vice presidente. Totoo kaya yon? Hindi naman yun. Hindi naman totoo yun. Wala namang preba na totoo yun. Pero, posible ba yun? Posible. Ay pag nasibak na talaga si Sara, halimbawa, mapilitang mag-resign si Sara kasi ayaw niya ng pag-usapan pa yung mga bank accounts niya, mga ari-arian niya, magre-resign na lang siya. Pag-resign niya, magpapalit ng vice presidente. Option ng presidente yan. Yan yung dyan, mga kabunyog, mga kawain. Kaya, anyway, so yung sinasabi ni Cayetano na kaya daw si Lacson mainit ang dugo sa kanya kasi gusto daw siyang patanggalin para makonvict talaga si Sara. Dahil pag nakonvict si Sara sa impeachment, mababakante ang vice. O naipangako daw kay Lacson, tingin ko hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon 'yun. Kasalanan niya rin ni Cayetano bakit siya iniimbestigahan. Marami siyang krimen Pinaniniwala ang krimen na nagawa pag nag-resign ba, tigil na rin paghalungkat ng bank account? Oo, matitigil na 'yan. Pero kahit pa hindi na pag-uusapan sa impeachment court yung mga bank accounts, pero pwede pa ring magpatuloy ang kaso ni Sara sa ombudsman. Plunder. Kasi iba naman yung impeachment sa kaso sa ombudsman. Kahit pa mag-resign si Sara, posibleng magpatuloy pa rin ang kaso niya sa ombudsman. Kaya yung mga sinugpina na yan, na mga bank records, magagamit pa rin yan sa kaso sa ombudsman. Ano yan, mga kabunyog? Anyway, yan ang natin, yan yung dito. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na si Lacson ay pinipilit siyang tanggalin, ipakulong para ma-convict si Sara, hindi naman. Ginagawa lang naman ni Lacson yung trabaho. Ginagawa lang naman yung trabaho. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.